Hello po sa lahat po ng mga Davercats at sa lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusubaybay sa mga updates natin. At ngayong araw, eto na pag-uusapan natin ang isa sa mga naging reaksyon or ginawa ni Miss Chris Aquino and Mr. Bimby Aquino kung paano nila ginamit ang kanilang mga connection to protect Miss Raisa May Dizon. So yun ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. So ito na, let's talk about this one. Matapos ko pong ihatid sa inyo ang ilan sa mga balita patungkol sa isang vlogger and journalist na si Mr. Oski Recavar sa kanya pong post kung saan ay pinost niya po yung isang video na parang meron pong di umano'y pambubuli dito po kay Miss Raisa May. So naipaliwanag ko po sa inyo, kung di nyo pa napanood, pwede nyo pong panoorin yan sa aking channel, kung saan ay eto, panoorin ulit natin yung short video clip. Isa na! One. Ang ganda ni Raisa May. Sorry po, sorry. Dito. Thank you, baby. So yung video po na panood po ninyo is it was taken dun po sa concert ni Miss Angeline Quinto, no? Kung saan ay nagpakita po ito pong si Mr. Bimby ng pagiging protective king at green flag energy. Solid at walang papantay sa ginawang pag-resback ng kampo ni Chris at Bimby Aquino para sa protekta ng kanyang paboritong Davercats at co-host partner na si Raisa May Dizon. Naging malaking usap-usapan sa social media ang balitang ipinabura ng pamilya Aquino ang isang clip mula kay Oski Recavar na naglalaman ng di umano'y body shaming at pambabastos kay Raisa May. Ginamit ng kampo ni Bimby ang kanilang koneksyon at influence para agad itong ma-take down at matanggal sa mga digital platform. Ano nga ba ibig sabihin ng act of protection na ito? The ultimate green flag at genuine concern. Hindi lang basta pampelikula o pang TV screen ang pagmamalasakit ni Bimby kay Raisa May. Sa totoong buhay, hindi niya inahayaan na bastusin o i-body shame ang kanyang kaibigan at partner. Ang paggamit ng resources at influence para proteksyonan si Raisa ay nagpapakita ng kanyang gentlemanly principle at tunay na respeto. Kaya naman, yung respeto sa dignidad ng kababaihan mula sa pagpapalaki ng kanyang inang si Chris, nakatanim kay Bimby ang pagpapahalaga sa respeto at proteksyon sa kababaihan. Hindi pumayag ang kanilang pamilya sa anumang uri ng online harassment, bullying o discrimination, lalo na kung ang biktima ay isang taong malapit sa kanila. Kaya naman solid maybe band beyond showbiz, patunay ito na ang chemistry ni Bimby at Raisa May Dizon sa Itbulaga ay nakabase sa totoong pundasyon ng pagkakaibigan, pag-aalaga at pagmamahal. Walang silbi ang anumang bashing or cloud chasing ng haters dahil may isang Bimby Aquino na handang maging sapa at shield laban sa online toxicity. So bakit super kinikilig ang move na ito para sa mga fans, Para bakit sobrang naging naging super trending? Kasi nga 'di ba sinasabing that action speaks louder than words. Sa mundo ng social media na puno ng maingay na pahayag, pinili ni Bimby ang mabilis at tahimik ngunit mabisang aksyon. Pinabura ng tuluyang alisin ang nakakasakit na content. And of course, sa modern day chivalry, para sa Gen Z viewers, ito ang isa sa pinakamagandang halimbawa ng protective energy. Ang pagtanggol sa isang kaibigan mula sa body shaming at pambabastos ng walang pag-aalinlangan ay nagpapakita ng mataas na emotional intelligence or EQ. Yung solid support system, ipinakita nito kay Raisa May at sa kanyang pamilya na hindi siya nag-iisa, na sa gitna ng paminsan-minsang harsh reality ng showbiz sa social media, may pamilya at kaibigan, siyang tulad ni Bim at Chris na laging nakatayo sa likod niya para umalalay. So walang lugar ang body shaming at pambabastos sa entertainment industry. All love, respeto at proteksyon ang nangingibabaw para sa solid na samahan ni Bimby Aquino at Raisa May Dizon. Kaya naman 'di ba, we stand against online bullying and body shaming. Ang tunay na saya hindi nagmumula sa pagpapakalat ng pambabastos, panlalait or pag-atake sa physical na anyo ng iba. Sa kabilang banda, ang social media ay binuo para sa koneksyon, inspirasyon at pagpapakita ng
talento, hindi para maging plataforma ng body shaming or cyberbullying at online toxicity. Bakit nga ba kailangan nating itigil ang body shaming and bullying? Kasi dito po pumapasok yung mental health awareness or mental health matters. Yung mga salita at video na ginagawang joke, ang itsura, timbang o katawan ng isang tao ay may malalim na at matalagang epekto sa kanilang emosyonal at mental na kalusugan. Kaya naman respect is non-negotiable. Walang sino mang artista man o karaniwang mamamayan ay may karapatang tratuhin ng walang respeto kapalit ng views, likes o panandali ang clout. Meron tayong tinatawag na impact over intent. Kahit sabing biro lang o content lang ang masasamang epekto nito sa biktima at sa mga nakakapanood ay totoong nakakasakit, 'di ba? Aminin man natin o hindi. Kaya naman yung ating pong panawagan bilang responsible netizen, think before you click. Huwag maging bahagi ng problema. Huwag i-share, huwag i-like, or i-comment ang mga content na malinaw na nangiinsulto o nagpapahiya ng kapwa. And of course, report toxic content. Gamitin yung report button sa TikTok, Facebook at YouTube para tanggalin ang mga malisyoso at abusive na pahayag. And of course, let's spread kindness and respect. Suportahan ng mga palabas, creators at artistang nagpapakita ng positibong ehemplo, magandang asal at tunay na malasakit sa lipunan. Maging shield tayo sa isa't isa laban sa online harassment. Kaya naman sa nakita ko pong ginawa ni Bimbi, ngayon lang po sa buong buhay ni Raisa na may isang taong nagtanggol sa kanya. Dahil po dun sa mga hindi ka nais-nais. Siguro po kung dumating na po yung chance na bago pa man po nilait ni Kim Chu, ito pong si Raisa May Dizon, dumating na si Bimbi dun, baka po may ginawa rin siyang paraan para po ipagtanggol ito pong si Raisa May. Pero since dumating si Bimbi kasi nung mga times na tapos na yung issue na yon, at wala po kasi talagang nagtanggol kay Raisa ng mga kapwa niya artista, kahit nga ang TBJ, hindi rin naman siya pinagtanggol, 'di ba? Parang ipinagkibit balikat lang nila yon. Pero itong si Bimbi ibang klase. Ginamit niya yung kanyang connection kasi hindi basta-basta magpa-take down ng isang video Kahit nga po report po yan ng 1,000 tao, kung hindi po yan naaaprobahan ng Meta or ng kahit showbiz, kung kahit anong platform, di pa rin mati-take down yan. Pero kung pupuntahan nyo po yun at babalikan yung post na yun, wala na po siya. Mabilis lang talaga natin siyang na-screen record kahapon kasi napadaan siya sa akin pong news feeds. At medyo ako po nakaramdam na medyo off yung mga binitawan at mga ipinakita nito pong isang vlogger na ito na binanggit si Raisa May Dizon just to get the attention of Bimbi Aquino, diba? Which is parang mali. Pwede mo naman tawagin si Bimbi in their own or kunin yung ikot yung attention ni Bimbi without mentioning others name na niyuyurakan mo yung kanyang itsura diba? So anyways, kayo na pong musga, mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone.